Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Matapos ng panderby na paligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na lagi bulong ng bulong. Wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang bukas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap siguro manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan, na pag may pagkakatao ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa iyak isisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka magtanaw ng ang tunay na kagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo, na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring, uling-uling na may dang panggatong na inanod lamang sa estero, na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayamanan, isang kaldero na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot na sen, ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang, kung mataas lang ang bakod, kung nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera niyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata niyo. Kaya huwag kang masyadong halata. Bato-bato sa langit ang matamay, huwag magalit. Bato-bato sa langit ang matamaan Huwag masyadong